Alright, so bali magre-repair pala tayo ng power window na itong third gen na Honda CR-V. So yan, gumagana lahat yung tatlo sa driver side, sa likod niya, and yung likod din ng passenger side sa harap. So ito ang ayaw gumana, itong passenger seat ay passenger side sa harapan. Ano? Yan, ayaw sa main switch, tapos ayaw din sa passenger switch. Yan. So bale babaklasin na natin tong kanyang sidings. So para ma-check natin lahat kung ano man yung nasira, kung ba't ayaw gumana ng power window niya. So yan yung mga clip and mga tornilyo na kailangan nyo munang tanggalin para mabaklas yung kanyang sidings. Ayan o. Mga nakatago yung mga yan. Yan pa. So once na natanggal nyo na lahat ng tornilyo, hugutin nyo lang yung sidings and kusa nang matatanggal yun. And mamaya sasabihin ko din yung pinakauna nyong pwedeng i-check kapag ayaw gumana ng power window ninyo. So bali ito, nabaklas na natin yung sidings and i-check ko muna yung linya nya. So dapat naka-on switch yung inyong ignition para ma-check yung positive nitong power window. So sa mga socket na yan, dapat may isang iilaw dyan na positive. Yan o, tignan nyo, walang umiilaw na isa. So alam ko na agad kung anong sira nito. Na-fuse lang to. So yun ang next nating titignan. Yan. So dapat naka-on pa rin yung inyong ignition switch. Yan. So isa-isahin natin tong fuse box nya. Kasi wala nang takip eh. Walang takip yung kanyang fuse box. So isa-isahin talaga natin yan para mahanap natin kung saan yung may pumutok. If ever naman buo lahat ng fuse, either ano lang yan, naputol yung linya ng kanyang positive. Yun lang yun. Oh, ito na. Kita nyo, may putol na isa. Putok yung fuse na yan, yung 20 amps na yan. Check pa natin yung iba. So bali itong fuse din pala yung sinasabi ko na pinakauna yung kailangan i-check kapag hindi gumagana yung inyong power window. Pero magkakaiba din yan sa sasakyan. Kasi meron yung iba, for example, yung Mitsubishi Adventure, iisa lang yung fuse nun, yung square yung design na malaki. So once na pumutok yun, hindi nagagana yung apat mong bintana. And ano pa ba? Kalimutan ko na yung iba, pero yun isa sa iisa lang yung fuse yung Mitsubishi Adventure. Di ko lang alam sa iba nilang sasakyan. Etong Honda, tag-iisa talaga yung fuse nito. Pero tignan nyo na lang din sa kung meron man yung takip ng inyong fuse box. Makikita nyo naman doon yung icon ng bintana. Kung hindi man sa icon ng bintana, makikita nyo yung text na PWRR, ganon. PWRL, mga ganon. Or PWR, PWL, ganun. Ibig sabihin nun, power window left. Tapos yung PWR, power window right. Yung PWLR naman, power window left rear. Yun yun naman sa mga likod. Basta ganun, mapapansin nyo yun pag once na may takip pa yung inyong fuse box. Kung walang takip, talagang ganito rin, manual. Isa-isahin nyo silang i-test. So ito na, papalitan na natin yung kanyang fuse na pumutok. Yan. And check natin kung magkakaroon na ng positive dun sa kanyang socket. Dapat may isa nang iilaw dun. So, check lang natin kung buo tong fuse na nailagay natin. Teka.
Yan. Yan. So, buo yung fuse na naipalit natin. Yan o. 20 amps lang din yung pinalit natin. Around 15 to 20 naman yun eh. So, yan. Check natin dito sa kanyang ano na, socket. So, kanina di ba walang umiilaw dyan ni isa? Yun. So, yan. Umiilaw na. Ibig sabihin, na-fuse lang tong kanyang power window. So, saksak na natin yan sa kanyang switch and test natin. If ever naman na may positive na dyan and tinesting nyo na sa kanyang switch and ayaw pa rin gumana, ang next nating itetest dyan yung kanyang switch. So, pag okay din yung kanyang switch, ibig sabihin yung kanyang motor. Yun lang naman yun eh. Motor, switch, and yung wirings lang. Lapat muna natin yan. So, yan. Okay na siya. Tumataas baba na. So, kapag gumana dyan, dapat gagana na rin sa main switch. Yan o. Gumana na rin. Up. Alright. All goods.